Magandang gabi sa ating lahat. Okay, sa kasalukuyan, hapon na naman. So, tapos na naman ang trabaho natin para sa araw na ito. At salamat sa Panginoon dahil binigyan na naman tayo ng idea kung ano lulutuin, kung anong gagawin. So, maraming salamat. So, yun nga, di ba, nakita niyo kanina nag-upload ako ng gadget. Yun ay gift sa akin. So, salamat sa Panginoon dahil mayroong gift. Ngayon, yun, ang gift na yun ay kapalit noong may event. So, yun. So, salamat dahil kahit papaano tayo ay kapagod, umuwi ng alas 2, pero meron din naman siyang kapalit. So, yun yung kagandahan lamang. Dito kasi yung bigla-biglang magpa-party, bigla-biglang yung mga bagay-bagay na kasali talaga yung lalong-lalo na dito sa Middle East. Di tulad sa ibang bansa na pag ikaw ay may na pakonsuelo di bobo yung ano na yun, yung kabayaran na yun. Dito sa ibang bansa na per oras kababayaran or per kontrata, di ba? Per event. So dito sa Middle East, halos lahat minsan na hindi binabayaran, wala ring gift, wala ring hadiah, ang tawag hadiah. Alam niyo na mga dito sa Middle East na mga household workers o kadama or syakala or ano pa tawag nila. So yun. So pasalamat na lang talaga tayo na yung ating mga pagod ay may kapalit. So yun, yung iba naman walang kapalit. So thank you na lang talaga yung sinasabi. Thank you sa effort. Ay, ang galing mo, ang ayos ng trabaho mo, maraming salamat, syukran kitir, alhamdulillah, syukran, ganun. Yun yung mga sinasabi nila. So kung ako sa inyo, yung pag halimbawa kung dito sa Middle East talaga mag-abroad, ay i-ready nyo talaga yung inyong sarili. Kasi hindi lahat ng mga nakapunta dito maswerte, hindi lahat naman maayos. Hindi ako nagsasalita para dun sa iba, pero nagsasalita ako para sa sarili ko na nakaka-experience ng mga bagay at nakaka-encounter ng mga tao na yung na-experience nila sa kanilang employer. Halimbawa, tulad sa Saudi, yung amo ko doon mabait, mabuti, tapos minsan mayroon kaming makakasabay, makakasalamuha, makakwentuhan ng mga kapwa Pilipino. So alam mo yung mga Pilipino pag nagkita-kita yan sa ibang bansa, nagsha-share agad yan para silang mga magkapatid, say hi talaga. So yun yung mga nangyayari pag sila ay nagkikita. At saka kahit hindi mo siya tanungin, sinishare niya yung marites na. Yun. Minamarites na yung amo niya. So, pag salbahe yung amo, alam mo na yung sasabihin, negative. Pero pag ayos naman yung amo, syempre, kapuri-puri yung sasabihin. Yun. So, maawa ka na lang talaga kasi yung hindi ko kasi iwan ko lang din ha, pero sa mga balita, sa mga TV, sa mga almost sa Middle East talaga yung maraming nangyayari, yung pahirap, yung mga nangyayari. Kaya sabi ko sa inyo, kung mayroon kayo mapupunta na ibang lugar na afford nyo naman yung placement fee, na may skill kayo, tapos mag-aral kayo, yung ano nyo yung sarili nyo i-level up. Kasi halimbawa kung alam naman ng employer mo tulad dito sa Middle East na ikaw ay marunong, may skill, hindi ka naman nila inaapi kasi alam nila marunong ka. So yun. So kailangan talaga ihanda mo yung sarili mo.
at yung mga bagay-bagay na dapat gawin. Tapos, hindi naman ibig sabihin na, kasi minsan pag may amo, pag alam mo na lahat, bibigay na din lahat sa iyo yung trabaho. Hindi naman. So, pag merong alam mo na, pwede ka namang magsalita ng hindi. Pag alam mo na, gano'n yung sitwasyon, pantayan mo din yung sarili mo. Huwag masyadong alangan na baka mamaya abusuhin ka din ng amo. Dahil mamaya ikay pamamasal. Pag marunong ka magmassage, pamamassage ka ng paa niya. Lalo na sa mga babae kasi masan sila, wag sa lalaki. Hindi yung advisable. So pag sa mga among babae naman, pag alam na magmassage, ipamamassage ka kahit anong oras ng gabi. So kailangan natin maging attentive din tayo at magkaroon tayo ng focus sa trabaho. Kasi lalo na pag may mga alaga kayong mga bata, focus talaga. Ako talagang sinasabi ko, pag alagain mo lang ako ng 10 kalabaw, wag lang bata. Napakahirap. Meron ditong batang maliit, pero actually hindi ko siya responsibility. Kung ano lang talaga yung nandyan yung magulang magbihis, okay, walang problema. The rest noon, hindi. So, yun na yun. So, naka 6 minutes na tayo. So, mamaya uli and the rest. So, yun na ang buhay ng isang OFW sa Middle East na hindi basta-basta. So, salamat sa Panginoon at mag-pray lagi na guidance at saka yung employer. Yun ang una-una sa lahat. At kailangan physically fit at emotionally fit, spiritually fit. Okay, para hindi masira yung buhay mo, hindi ka maghanap ng ibang kaaliwan. Kailangan ang spiritual mo ay fit, unang-una sa lahat, kasi ang Panginoon ang mag-guide sa iyo. Sige po, maraming salamat. Sa sunod uli. Okay, bye. I like and subscribe pala sa aking munting channel na ito ay 486 pa lang. So, tulungan niyo ako para maabot ko yung ina-advise sa akin ng YouTube na 1,000. So, maraming salamat ulit. Bye for now and good evening.